ipagpapalagay namin kay Remedios ngayon sa kanyang muling hantungan ay magpaalala sa atin na isang katotohanan na sa gitna ng kamatayan ay iniligtas tayo ng Diyos. Bahagi yun, ay gusto tayong iligtas ng Diyos sa gitna ng naranasan natin sa daigdig na ito at kasiguraduhan ng pagdating ng kamatayan. Isa po ito sa biyaya na pinagkakaloob ng Diyos bilang mga mananampalataya Katolikong Kristiyano na ipinangako sa atin at pinakinabangan natin nung tayo ay bininyagan. Kaya nga po tayo iniligtas sa gawa ng ating pakikibahagi sa biyaya at pagliligtas ng Diyos. May kabahagi tayo yung pagbabago natin na kung natutusin ay nagsimula nung tayo ay bininyagan. Kaya nga ano yung panyaya na ipinahayag kayo sa nakunaan ang katotohanan ng buhay. Nawa itong biyaya na ito na ipinagkaloob ng Diyos nung tayo ay bininyagan ay kinakailangan natin pangawakan hanggang sa panahon ng ating kamatayan. Kapag tayo namatay, wala na tayong magagawa. Bahagi yung pagkilos natin at pagtuto natin sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo ay naway may sinatupatan natin na habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Bilang mga iniligtas ng Diyos mula noong binyag. So kaya tayo naniniwala na mga mahal natin sa buhay katulad ng Remedios na inihatin natin ngayon sa kanyang hantungan ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Yun ang pangako ng Diyos na ibinigay mula pa ng binyagan. Pero sabi nga yung katanungan na naroon na ba si Remedios? Tanging si Remedios lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Bahagi yun. Pero maliwanag na rin. Gusto ng Diyos. Gusto rin ni Remedios. Pero nawa, yung kagustuhan na yun, hindi lang yun minsanan, hindi na kailangang makita sa ating gawa. Kaya bahagi yun. Kaya tayo gumagawa ng kabutihan, umiiwas kahit ng masama. Kasi, yun ang gawain natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. In short, bilang mga binyagan. So bahagi yun ay simula ng pagtitigas ng Diyos. Pero kinakailangan natin ipagpatuloy habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Sa baba ng pamamaraan ay sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. So bahagi rin yun. Baru sabi nga simula sa kumpil, mula sa binyag, pagpapatuloy sa kumpil, pagtanggap ng unang komunyon, yung pangungumpisan kapag nagkasala, magpakasal sa loob ng simbahan para matanggap ang sakramento na pag-iisang tindig, yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Bahagi yun ang pwede yung makatulong sa atin, yung ikatiyakan na higing mapagkilos natin na ibinulog ng Panginoon upang hindi natin
yung paggawa ng mabuti, pag-iwas ng masama, pagpapatunay lamang at tayo ay tunay ng mga anak ng Diyos. At kung hinihiling natin sa pagmikapan ng si Remedios ay may pagkakasala sa nakakainin siya ng kapatawaran. Dalawa ko yun. Paghingi ng kapatawaran at may ibigay yung hinihingi ng katarungan. Kasi kaya nga sinasabi, bakit na tayo mga katulong may purgatorio? Yan ay para ibigay yung hinihingi ng katarungan. Hindi, pinatawag lang ni Lord. Tama, pinatawag ka ni Lord. Humingi ka na ng tawad, nakumpisal ka, bigyan ka na absolution ng pari. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Hindi ka na magkurusa ng walang katapusan. Kaya naman, ibibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Ba't mo kailangan ibigay yung hinihingi ng katarungan? Sabagat ang Diyos natin, sa gitna ng kanyang pagiging mahabag, ay hindi niya isasantabi yung katarungan. At ano yung katarungan? Yun ang tinatawag natin na bahagi yung maibigay natin yung bagay na nawasak natin, gumawa tayo ng pamamaraan. Kaya nga, kung yung maalala sa pagpatunayan ni Jesus at ni Sakeo, anong sabi ni Sakeo? Ibibigay ko po ng ika-apat na ulit kung ako'y may nadayang sinuman. Ibig sabihin, kung ikaw ay may nasira na pader, ay dapat ibabalik mo yun ng gano'n pagkakataon. Apat na beses ay hindi mo na ibigay. May nanakaw ka na 100 pisos, pwede na buhay. Humingi ka ng kapatawaran ng umpisa ka, hindi mo na ibalik. Pero ibabalik mo rin na hindi rin lang nananawa. So, sa mismong tao, o mismo doon sa gawain ng simbahan, o maaari sa kapitbahay mo na walang nakain ngayon, knowingly, ito ay para sa pagbibigay ng hinihingi ng katarungan doon sa nakuha ko sa isa kong kapitbahay. So, ibibigay ko lamang dito kasi wala na yung aking kapitbahay. Nagpunta na ng interest. Hindi ko na maibibigay ito 400 bilang magbibigay ko ng hinihingi ng katarungan. Sa nakuha ko 100. So kung hindi natin nagawa yung dito sa daigdig na ito, doon sa purgatorio. Yung sabi naman iba, ano lang yan, bumuray na ng Diyos. Hindi ba pwede? Bakit? Ay palakasan sa siya. Gawa ka lamang ikay nananalig sa Diyos. Hindi ka na magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Ay palakasan sa siya. Kaya huwag mo kayong magtaka, bakit yung iba may mga utang, hindi nagbabayad. Kahit na may pambayad. Akala ko sa nila, ay bumurahin na ng Diyos. Hindi. Sa ating pamatayan, kaya meron tayong purgatorio. Bahagi yun. Kaya, sa ating pananampalataya, isang pananampalataya na hinuhubog tayo para mamuhay sa langit. Ang kinakailangan, simulan natin dito sa daigdig na ito. At yun ay tinulog natin para kay Remedios. Kung sakali man sinang
tayo ay magdasal. Ialay natin sa misa every Sunday ang kanyang talunga upang tayo ay makatulong kung sakali man hindi niya pa naibibigay ang nahihingi ng katawan.